everyone, welcome to KidWise Learning Channel. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more video updates. Magandang araw mga bata! Ating pag-aralan ang sukat at tugma. Una, alamin muna natin kung ano ang sukat. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Ito ay nangangahulugan na sa bawat taludtod ay mayroong bilang ang pantig at ito ay tinatawag na sukat. Halimbawa, mula sa tula na ating binasa, dala sa supot ang ilang pinagbilhan. Iluluto raw naming ngayong hapunan. Ilang pantig mayroon sa unang taludtod? Bilangin nga natin. Dala sa supot ang ilang pinagbilhan. Ilan ang pantig sa unang taludtod? Tama, mayroong 12 pantig. Paano naman sa pangalawang taludtod? Iluluto raw naming ngayong hapunan. Sa pangalawang taludtod ay mayroon ding 12 pantig. Ibig sabihin, magkapareho ba ng sukat ang dalawang taludtod? Tama. Sunod, masaya ang pamilya na magkasama. Laging nakatawa kahit mahirap pa. Pareho ba sila ng sukat ng mga pantig? Tama. Magkapareho sila ng sukat ng mga pantig. Sa unang taludtod ay mayroong 12 pantig. Sa pangalawang taludtod ay mayroon din 12 pantig. Ang tawag dito ay sukat. Pangalawa ay ang tugma. Ito ay ang pagkakatugma o pagkakapareho ng tunog ng dulong pantig ng dulong salita sa bawat taludtod. Halimbawa, matuto lamang magtiis at maghawak kamay. Doon tayo pupunta sa ginhawa't tagumpay. Mayroong dulong pantig sa bawat taludtod. Ang dulong pantig sa unang taludtod ay may. Ang dulong pantig sa ikalawang taludtod ay pay. Magkapareho ba ng tunog ang may at pay? Tama. Magkapareho ng tunog ang huling pantig ng unang taludtod at ang huling pantig ng ikalawang taludtod. Kaya ang salitang kamay at tagumpay ay kapwa nagtatapos sa dulong pantig na ay. Yan ang tinatawag na tugma. Punta na ngayon tayo sa tono, diin, at antala. Una, ano ang tono? Ito ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng pantig ng salita. Halimbawa, aalis ka na? Nako, napakalaki pala ng sunog. Mabuti naman at dumating ka.
Ang pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng pantig, ito ay ang tono. Pangalawa ay diin. Ito ay ang lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Maaring magkapareho ng baybay ang mga salita, ngunit pagkaiba kung paano ito bigkasin. At ito ay nagkakaroon ng pagbabago sa kahulugan. Halimbawa, puno, puno. Magkapareho ba ng kahulugan ang puno at puno? Tama, hindi magkapareho ng kahulugan ang puno at puno. Ang puno ay ang tree sa English, ang puno ay o umaapaw. Pangalawa naman, saya, saya. Tasa, tasa. Sira, sira. Ito ang tinatawag nating diin. Pangatlo, antala. Ito ay saglit na pagtigil na ating ginagawa sa ating pagsasalita. Nagagawa nitong maging malinaw ang mensaheng nais ipabatid sa kausap. Halimbawa, mayroong dalawang pangungusap na magkapareho ang pagkakasulat. Ngunit sa pamamagitan ng pagtigil, nagkakaroon ng mas malinaw na mensaheng nais ipabatid. Halimbawa, hindi siya ang mahirap. Pangalawa, hindi siya ang mahirap. Pangalawang halimbawa, Alex Santiago ang pangalan ko. Alex Santiago ang pangalan ko. Sa pamamagitan ng antala, nagkakaroon ng pagbabago ang mensaheng nais ipabatid sa kausap. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you for watching. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more video updates.